Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos ang manaming makapangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak na makikinig ng iyong pong divine message. Lord, ang ating pong dalangin, gamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang galuyan na iyong salita, ikaw pong maita sa aming kalagitnaan. I am nothing without you, O Lord. Naging makabuluhan lamang po ang aking buhay nang tanggapin kita bilang Panginoon sa rito kapagligtas. Lord, sa mga sandali po ito, dalangin ko, bakuran mo po kami ng banal na mga Panginoon ng aking Panginoon sa Kristo. At hayaan po ninyo lahat ng mensahe mo sa araw po na ito ay makuha po namin. May-apply po namin sa aming buhay. Makita po namin kung ano po ang mga dapat po namin gawin sa bahagi po na ito. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Tinataas kita, iniwalhati kita. At hayaan po ninyo, patuloy kong ginagamit ang kapangyarihan pinagkalooban po sa amin. In the name of Jesus Christ, nire-review po namin lahat ng gawa ng kaaway kasi nangyarihan paninilan. In the name of Jesus. Salamat po, Ama. Ito po ang aming salamat kalalim sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maging sa pakinig natin ng mensahe, ang ating mga mahal sa buhay na sa bansang Pilipinas ay bakuran ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen. Okay? Handa na po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na. Ayan, kapit. Are you ready? Ayan, kapit kayo ha, kapit. Are you ready? Okay. This is the day that the Lord has made. Amen. Amen? Sino po sa inyo naniniwala sa witchcraft? Sa ating bansa ay maraming witchcraft. Saang lugar sa bansa ang maraming witchcraft? Sikihor, Capiz, okay? Do you believe? Naniniwala kayo sa witchcraft? Okay. Sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang, okay? Hindi natin nakikita. But the Bible teaches us regarding witchcraft. Amen. Ang Biblia mismo ay nagtuturo sa atin patungkol sa witchcraft. Okay? Na ang witchcraft ay totoo. Sa atin, ang witchcraft ay mangkukulam. Mangkok daw at saka ulam. Kaya tinawag na mangkukulam. Okay? May bagong kaalaman. Okay, meron na kayong ibig sabihin ha, sa walang ulam. Kita nyo, witchcraft, oh. Ayan. Nagluluto siya ng ulam. Okay. Witchcraft. What is witchcraft? Ano daw ang witchcraft? Okay, dito po natin makita ano ba ang witchcraft. Okay, tayo alam natin may witchcraft. Alam natin magkukulang. Mayroong witchcraft na nakasakay sa walis. Okay, iyon po yung kauna-unahang Metro 8. Yung witchcraft na yon na nakasakay sa walis. Okay. Witchcraft is called black magic. It's the evil use of supernatural powers sourced for the devil and his domain. Okay. Ang witchcraft ay gumagamit po ng salamangka o black magic ang witchcraft. Okay. Marami pong klase ng witchcraft na nasa bansang Pilipinas. At maya-maya po ay makikita natin kung anumang klaseng witchcraft to. Baka mamaya yung ating lola, okay? Witchcraft pala. O tayo pala ay nagpunta sa witchcraft. Okay? Nagpagamot pala tayo sa witchcraft. Ayan. Okay. If we believe in God and believe what Bible say, then we must believe in the power of evil as well. Kung daw tayo ay naniniwala sa Diyos, maniwala rin tayo sa kapangyarihan ng evil. Pero ito sabihin mo sa katabi mo, ang evil walang kapangyarihan sa'yo. Amen. Walang kapangyarihan sa'yo. Ewan ko lang. Okay. We cannot take one side then completely discount the other side. Evil power is real, and witchcraft is one of the major ways that the devil agenda is advanced. Okay. Pag hindi po tayo alam at di natin alam ang mga bagay na ito, na alam natin ito ay kwento, papasok tayo doon sa sinasabi ng Panginoon, my people
are perished or destroyed because of lack of knowledge. Amen. Amen. Alam po nyo, minsan nagbakasyon ako sa Surigao. Gusto po sa pamilya ng aking may bahay. Tinakot ko yung aking mga biyanan. Kasi alam ko, naniniwala sila dyan eh. Sabi ko, nakakita ako ng malaking ibon. Sabi ko, laki-laki ng pakpak niya. Saan nandun doon? Doon dumako sa buko. So, ay, aswang yun, sabi nilang ganyan. Okay. So, may people destroyed from lack of knowledge, Hosea 4:6. Okay, ano daw ang witchcraft? Ang witchcraft ay gumagamit ng black magic. Ano kung white magic? White kiniso, malam ko meron. Okay. Mangkukulam is equivalent of a western witch or sorcerer. Okay, yan po yung kanyang equivalent. Gumagamit ng salamangka para sa masasamang layunin. Bruho, okay, ang tawag sa bruho? Warlocks. Ano tawag sa bruha? Witches. Kaya minsan, di ba ikaw bruha ka? Pagka pala sinasabihan mo na kahit na ikaw natutuwa, sinasabihan mo yung kasama mo na bruha ka, tinatransfer mo sa kanya ang spirit of witchcraft. Kahit joke. Okay? Remember, there's a power. Amen. Amen? Kaya pag sinabi mong bruho ka o bruha ka, ay, kumanda ka. Darating ang time, maging bruha at bruha yan sa buhay mo. Okay. The verb kulamin means the place a hex or curse or sumpa. Okay, kulamin. Okay, doon pala na kinuha yung kulam. Okay. Okay, ang sabi niya, ang verb daw nito ay naglalagay ng sumpa sa isang tao. Kaya di ba pagka may gustong saktan at hindi niya kaya, ang gagawin niya ay pupunta siya sa witchcraft, sa mangkukulam para ipakulam to. At ano dinadala ng mangkukulam doon sa taong ipakukulam? Di ba? Minsan ay sumasakit ang kanyang tiyan, sumasakit ang ulo. Okay? Mababaw pa po yun. Okay, mababaw pa yon. Meron pang mas mabigat doon. Okay. Meron tinatawag diyang barang. Okay. Isaiah 8:19. Nasabi niya po dyan, man will tell you to console mediums and spiritists, who whisper and mutter, sold not a people, inquire of their God, why consult the dead on behalf of the living. Bakit daw ang mga tao ay kumukonsulta sa mga patay para sa kapakanan ng mga buhay? Samantalang ang mga patay, kapag ka namatay na, ay wala na silang nalalaman sa ibabaw ng daigdig. Hindi nga nila alam na pinagpagawa mo sila ng magandang nicho. Hindi nila alam na pinagpe-pray mo sila araw-araw. Wala silang nalalaman. Kaya alam po nyo ito ay isang palo, isang napakalaking kamalian na nagagawa ng tao. At naniniwala ko, marami po sa atin noong araw ang kumonsulta sa mga patay. Okay. Paano yon? Sa pamagitan ng Spirit. Okay. Sino man sa inyo, ito po mga kapatid, tingnan natin yung mga kamag-anak ng mga mangkukulam. Andiyan yung mga kamag-anak. Sino man sa iyo, huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag maging manghuhula. Hello? Huwag maging manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas. Okay, alam niyo yung tawas, no? Hindi nyo nalagay sa kilig-ili, ha? Ng mga mangkukulam at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Sinong natatandaan yung hari na sumangguni sa espiritu ng patay? Sino? Si King Saul. Kaninong espiritu ang kanyang pinatawag? Sinong namatay na pinatawag niya? Si Samuel. Okay. Ano yung nakikita niyo na yun? Bolang kristal. Ayan. Sino sa inyo pumunta at nagpahula sa bolang kristal o nagpunta sa Quiapo? Taas ang kamay. Taas. Sino mga naniniwala sa inyo sa
sa horoscope? Taas? Okay. Nakita niyo po yan, mga kapatid? Mason, Freemason. Yung equivalent po ng mga Roman number na yan ay makikita niyo po kung ilan at kung ano ang lalabas. Okay. Ang D ay 500, ang C ay 100, equivalent equals 600. Ang L ay 50, ang X ay 10, equals 60. Ang 5 ay 5 plus 1 equals 6. Ang lalabas po sa kanya ay 666. Saan niyo nakita ang 666? Okay. Illuminati symbol. Freemason are one of the most secretive and controversial religious group in the world. Yung pala ang Mason. Religious pala siya. O religion pala siya. Okay, anti-Christ. Karaniwang mga member ng groups ay mayayamang tao sa mundo. Kaya sila makapangyarihan. Yan po ang mga miyembro nila, ang Mason. Okay, akala ko ang Mason, yung sa construction. Yung may hawak ng kutsara, akala ko, marami palang miyembro ang Mason. Okay, pero napag-aralan po namin, ito pala ay, tingnan po niyo yung symbol niya. Ano po yung nakikita niyo sa kanyang symbol? Pyramid. Ano, saan nyo nakita tong symbol na to? Sa Egypt. Hindi pa, saan pa? Meron pa. Sa $1. Five elements. Witchcraft has a power to control 5 elements in the face of the earth. Kaya anong 5 elements? May napanood ako 7 elements eh. Kanina yon kay Bruce Willis. Tingnan natin yung 5 elements. Bakit kontrolado to? Alam niyo po na, nung puminsan, nang kami po ay nasa GM pa, meron kami nakasamaang isang miyembro ni Ecleo na naborn again. Ngayon, ang kanyang kwento ay ganito. Kanyang share. Nakakagawa sila ng ulan. Pwede silang magpadala ng ulan. Pwede silang hindi magpaulan. Okay? At kapag kami, nagpagpapagaling sila, amen, kasi mga espiritista nga ito eh. Okay, nakapagpapagaling sila. Pero ang kanyang sineshare, kapag tapos gumaling, noong taong ka nang pinagaling, mas masahol pa ang magiging karamdaman. At ang kanyang kaluluwa ay nakasangla na doon sa kanyang ginawang pagpapagaling. Okay. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realms. So, meaning, mga kapatid, mayroon talagang power ang mga witchcraft na gawin kung ano ang kanilang gustong gawin. Bakit natin ito sinishare ngayon? Bakit pinapahayag ito ng Lord sa atin? Sapagkat gusto ng Lord na magkaroon tayo ng awareness. Okay. Yan po yung 5 elements. Saan nyo nakikita yan? Yung ganyang symbol. Araw ng Pasko. Okay. Spirit, water, air, earth, and fire. Okay, meron palang kahulugan yon. Okay, hindi lang pala basta tayo nagsasabit ng parol sa ating bahay, kung hindi nagiging landingan pa ng witchcraft, ng spirit of witchcraft, sapagkat ito yung kanilang symbol. Okay? Another symbol. Okay. Ayan yun. Okay? Lantern. The Church of Satan. Wow. Meron palang Church of Satan. Kung ang Lord meron church, si Satan meron church. Ewan ko lang kung gaano kasipag ang mga alipores ni Satan o miyembro ni Satan at gaano kasipag ang miyembro ng Church ng Jesus Christ. Sino kaya ang mas maraming naibubulid at naidiligtas? Yung mga anak ng Diyos o yung mga kampon ng kadiliman? Hello?
church of Satan is real. Okay? Check the symbols. Maybe it is besides you, in your body, in the book you read, t-shirt, or inside your house. Okay, ngayon tingnan natin yung mga tattoo natin dyan. Ha? Yung mga may tattoo-tattoo dyan. Tingnan natin. Baka nandito yun. Okay. Ayan. Okay. Tingnan natin. Baka nasa bahay din natin yan. Okay. Ano yung siya na yun? Sa mga hospital at clinic, sa mga ano. Okay. Symbol siya. Sa mga Medisina. medical Okay. symbol. Why? Bakit naging symbol? Bakit kasama ang symbol ng medisina? Sapagkat ang medisina, okay, ay ginagamit din ng kaaway. Okay. Pero kinakailangan magamit ang medisina para sa kaburihan ng Diyos. Etong symbol na to, hospital kanya pala na nakikita. merong ganun, huwag kang pupunta doon. Ikaw magpapacheck. Okay. Ano marami yan. Okay. Amen. Okay. May mga ilaw pa ano? Ano yan? Konsul? Okay. How about this one? Satanic star. Satanic star pala yung pinakikita natin kanina. Okay? Satanic star. Ano yung Turn those expand na egg star upside down to observe another face. Oo nga. No? And this one. Okay? Saan nakikita yan? China, meron yan. Okay? Ito ba'y katang isip lamang o may katotohanan? Ito yung ito ay. Yan pa yung mga symbol, mga karagdagang symbol, makikita po natin. Baka meron sa inyo sa katawan niya, sa t-shirt na sinusuot nyo. Ha? Okay? Korea, saan yan? China. Sa Korea. Okay. Broken cross. Uy, ano nga ano? Mga hippies. Okay. Yes, yes. Ayan. Madalas natin nakikita to. Saan natin ito nakikita? Sa? Madalas natin ito nakikita eh. Itong one eye. One eye po yan. Okay. Ito. Dati meron dito yan eh. Nakabitin pa nga dyan eh. Okay. Okay. Dragon. Ayan. Illuminati symbols. Kaya nakita niyo yung pera, yung eyes, at saka yung pong ganoong signs. Okay. Ang ating mga nakitang symbols, nagkataon nga lamang ba o sadyang may pinagmulan at pinatutungkulan. For sure, ang lahat ng ito hindi galing sa Diyos, bagkus ito ay panglalait sa kanyang pagka-Diyos. Okay. Witchcraft. Witchcraft is still existing in modern time. Okay, tingnan natin kung nag-exist pa nga ba ang witchcraft sa panahon natin ngayon. Kasi sabi lang, takot daw ang mga witchcraft sa maiingay. Kung may witchcraft, sabi noong lola ko, kung may witchcraft, bakit ang daming hapon? Bakit hindi pinagkukulam ng lahat ng mangkukulam ng mga hapon? Samantalang nung araw, ang sabi ng mga magulang, pag may dumarating na hapon, tago kayo mga anak, may hapon. Ngayon, labas kayo mga anak, may hapon. Okay. Ayan. Okay. Tingnan natin ha, mga kapatid. Yan po ay Hebrew letters and words. Okay. Internet, the modern witchcraft. Hello. Hello. Masaya tayo ha. Internet, the modern witchcraft. The English equivalent is below letter
Okay, nakita po natin, yung English na ibig sabihin po noong ganon, ay ang English po niya ay Bob. Okay. The number value of the Hebrew letter is below the English letter. Okay, yung pong W, V at saka W at yung pong letter at yung pong 6. Okay. Pagka siya po ay kinuwenta mo, W, va, equals WW equals 666. Ngayon, ang internet. Okay. Ano ang dala ng internet? Eto, Dota. Sino naglalaro sa inyo ng Dota? Alam nyo po, nagtanong ako sa aking anak kasi mga anak ko naglalaro ng Dota. Pero bago ko po i-deliver ang mensahe ito sa inyo, sila muna ang pagpala. Alam po nyo nung una, tumututo lang aking asawa. Sabi niya, tapo na lang natin ng mga laptop at tanggalin na rin natin ang internet. Di naman pala pwede. Kapag ka ang Diyos na ang nagsasalita, sumunod na lang kayo. Nung una, ayaw sumayag na aking asawa kasi naglalaro siya. Okay. Pero sabihin ko sa kanya, ang lahat ng laro na nanggagaling sa internet ay may spirit of witchcraft. Okay. Ano daw ang Dota? Tingnan natin ano ang Dota. Ano ang meaning ng Dota? Sino sa inyo naglaro ng Dota? Alam niyo ang meaning ng Dota? Okay, ito po ang meaning ng Dota. Modern witchcraft, internet. What is Dota? Dota is depends of the ancient. Okay, sa Tagalog, pagtatanggol sa sinumang kasaysayan. Tinanong ko ang aking anak, ano bang laro na ng Dota? Papa, puro patayan. Hello? Saan galing? Playing Dota, more fun in the Philippines. Playing Dota more fun in the Philippines. Okay. Nagiging fan sa kanila, naging kasaya-saya sa kanila paglalaro ng Dota, samantalang hindi po natin alam. Kaya nga po sabi ng Lord, my people are perished because of lack of knowledge. Kala natin games lang, kala natin laro lang. Pero hindi natin alam, unti-unti, pumapasok ang espiritu ng witchcraft sa buhay ng isang naglalaro nito. Kaya ang nangyayari ay nagiging violente ang naglalaro nito. Okay. Youth in the Philippines. Ang unang target ng modern witchcraft ay mga kabataan. Amen o no amen? Amen. Amen. Sino nakikita nyo sa maraming mga internet cafe? Okay? Mga kabataan. Okay. Sinisira nito ang pag-aaral ng mga kabataan. Amen o no amen? Amen. Marami na naghihinto ng mga kabataan sa pag-aaral kasi ang kanilang isip ay natuon na sa paglalaro ng Dota. Kayang gawing bayolente ang kanilang kaisipan. Okay? Kayang papurulin ang kanilang kaisipan. Kayang maging bobo. Matutong magsinungaling at mangumit. Okay? Yan ang tinuturo ng Dota. Bakit? Kasi nga may spirit of witchcraft. Ayan, alam niyo yung laro na yan? Dati naglaro ako niyan. Marita ako nun. Talagang tumatakbo yung glass. Talagang totoo yan, tumatakbo. Bakit? Kasi pumapasok doon sa loob ng glass yung espiritong tinatawag. Halimbawa, espiritu ni Rizal, espiritu ng Antidas Bonifacio. Tatawagin, papasok doon, ikaw na ba yan? Tapos merong ano yun, merong nakabalik na gano'n. Tapos lalakad siya. Hindi mo siya, nakagaling na gamay mo, lakalakad na ito. Okay, gusto ko malaman sino ang nagnakaw ng aming manok. Spell. Okay, yung spelling yun, no? Ganon. Okay. Okay. Spirit of witchcraft. The spirit of witchcraft is in our surroundings. Maybe it is inside of our house. Okay. Besides us or inside us. Beware
the spirit of witchcraft is real. Okay. Tingnan mo yung katabi mo. Another witchcraft practices. All kinds of deception. Okay? Satan using all kinds of deception. Hello? Si Satan ay gagamit ng lahat ng uri ng pandaraya para tayo dayain. Kung hindi man niya tayo madaya sa maliit, sa malaking bagay, dadayain ka niya sa maliit na bagay. Kasi nga siya ay pandaraya. Okay. Sa anumang paraan, huwag kayong padaya. Kanino man. 2 Thessalonians 2:3. Pero ang masakit, laro lang sa internet, nadadaya pa tayo. Hello? This is real, ha? Alam niyo po, ang tungkulin ko ay ipaabot ang mensahe ng Diyos. Maniwala tayo o sa hindi. Ginawa ko yung dapat kong gawin. Dideliver ang mensahe ng Lord, nasa sa inyo ang pagpapasya. At gagamit siya na lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Kahit yung mga lingkod na ng Diyos, dadayain pa rin niya. Maraming lingkod ng Diyos ang naglalaro ng mga laro sa inyo. Okay. Hello. Ayan yung Dota. Isa sa mga laro ng Dota yan eh. Hindi pa ako naglaro nito pero kinuha ko lang yan. Kaya barilan, patayan. Kasi nga, yung kanyang pamagat ay pagtatanggol sa sinaunang kasaysayan. Kaya ano nga ba pag nagtatanggol? Hindi may patayan. Okay. Si Kuya Buddy, siyang lagi nagbibigay sa akin ng live. Level 100. Okay. Nagkagalaro kayo. Si Kuya Buddy, siya nagbibigay sa akin Candy ng Crush. live. Unblock me. Alam natin na pag-aaral natin kanina, natin ang internet ay galing kay Satan. Okay, ginagamit ni Satan para magwasak ng tao, ng buhay ng tao. Candy Crush. Okay, narinig ko lang dito yung sweet. Okay. Tingnan natin kung sweet pa ito ngayon. Okay. Maybe we can say it is only a game. Yan sabihin natin. Okay, game lang naman to, laro lang naman to, wala naman to. Pero teka, ilang oras ka naglalaro niyan? Pag may time lang. Pag may time lang. Okay. In playing a game, we have time out about our spiritual games. Ano na yung spiritual games natin? Naglalaro ba tayo? Lagi ba tayong panalo pag spiritual games na pag-uusapan? Kung meron tayong time sa paglalaro sa mga internet games, dapat masigit tayo may time. Lumigin, quality time. Kaya nga siya tinawag ng mandaraya kasi mandaraya nga siya. Malalaman mo na lang sa huli, nadaya ka na pala. Alam niyo po, natatandaan ko pa nung ako'y magpapalit ng dala. Galing po ako ng Saudi noon, 1984. Okay, tagal na, no? 1984, nagpapalit po ako ng dala sa may Santa Cruz. Okay. Pag abot sa akin noong pera, merong sumunod sa akin, sabi, bilangin mo yung pera mo, kulang yan. Alam nyo, nalaman ko nilang kulang nga, nabinilang ko na. Nadali ko nung kotong ba. Yung nababawasan na, pag inabot sa'yo, nabawasan na. Okay. Games coming from internet has the spirit of witchcraft. Lahat ng laro na ibinibigay ng internet na naglalayo sa tao para mapalapit sa kanya, makapagbigay ng quality time, ay may espiritu ng witchcraft. Okay. Malinaw po ba? Lahat ng games sa internet na naglalayo sa tao para mapalapit sa Diyos at makapagbigay ng quality time
may mga spirit of witchcraft. Minamanipula niya ang isip ng tao. O, diba? Ay, tapos na trabaho ko. Ang layo mo pa sa trabaho, ang layo pa sa bahay. Nasaan ba ako stage? Ano bang? Saan na ba ako? Okay. Silinda na ba ako ng tayo? Okay. Look at this picture. It is godly. Tingnan po natin yung picture na ito. Godly ba yan? Ano ang nilalaro niya? Dota. Dota. Sino ang kasama niya? Ano ang ginagawa niya? Godly ba yan? Hypnotism is another modern witchcraft. Paano ito ginagawa? Pinatutulog ang isipan ng tao at pinasusunod sa gustong ipagawa sa kanya. Okay? Meaning nawawalan ng ulirat. Sabihin nga po natin ulirat. Sabihin mo sa katabi mo, may ulirat ka pa ba? Okay. Di ba ganyan ang ginagawa ng internet games sa tao? Nawawalan ng ulirat. Okay. Ang mga bata, natutuwa tayo, nasasiyahan tayo, mga bata, may kanya-kanya silang sabihin natin mga gadget, naglalaro sila. Pero paano na kanilang mga pag-aaral? Hindi ba mas maganda na kaysa maglaro ng gadget, ay lumapit sa Panginoon, magbasa ng Bible at manalangin? Hello? Kaya nga sabi ko po sa inyo, maaaring nasa loob ng bahay natin, nasusunugan ang sinaing. Okay? Nanlalabo ang mata. Ayan. Okay. Sumasakit ang ulo. Nagkaka-ulcer. Sir. Dahil ayaw lang uy, malapit. Mabubuhay na! Mabubuhay na! Mga larong ganun eh. Mainitin ang ulo. Bakit mainitin ang ulo? Tingnan nyo to, pansinin nyo to mga kapatid naman. Kapag ang isang bata naglalaro at pinagbawalan mo, sinaway mo yan, magagalit sa'yo yan. Magtatampo sa'yo yan. Hello? Bibili-bili mo ako nito pagkatapos. Rumal mo ako maglaro. Okay, anak. Magbe-birthday ka kung gusto mo. Papa, bili mo ako witchcraft. Mga kapatid, huwag natin sila din yung naman. Ayan, natatambakan ng labahin at plantsahin. Anong ulam natin? Diyan si Candy Crush. Anong ulam natin? Ayan, anong himagas? Diyan maraming chocolate dyan. Okay. How to use internet? Use internet godly and wisely to glorify our God. Amen? So, bias po siya. Hindi natin sinasabing hindi pwedeng gamitin ang internet. Gamitin siya ng makadiyos at nakaka-glorify sa Diyos kung gagamitin natin ito. Eto, remember mga kapatid, tandaan po natin to. Bakit ko po sinasabi sa inyo na ang internet ay may spirit of witchcraft. Alam niyo po, pag nagbubukas ako, buka ako ng mga picture na ganyan, ilalagay. Alam niyo po, may mga nakasalit na babae. Nakahubad. Eh kung ikaw ay hindi strong, huy, ganda nito ah. Okay? Hello? Di ba? To share the gospel of the kingdom, to extend the kingdom of God, to share the word of God. Yan natin gagamitin ng internet. Pray before you open your internet and ask the Holy Spirit to guide and the precious of Jesus Christ, precious blood, protection of Jesus, precious blood of Jesus.
Every time we open our internet, we put ourselves into temptation. Hello. Sa Facebook. Okay? Kasama pa pastor ang Facebook? Okay, tingnan natin kung kasama ang Facebook. Sa merong spirit of witchcraft. To glorify God. Yes, we can use internet to glorify God, but Satan also use internet to destroy people and to mock God. Satan owns internet. Okay, remember this. Ba equals www equals 666. Revelation 3:10, 13, 18. Okay, this calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. It is man's number. His number is 666. Okay. Facebook. Ayan, Facebook na tayo. Facebook has also the spirit of witchcraft. A lot of family has been broken because of Facebook. Okay? Maraming pamilya ang nawasak dahil sa Facebook. Titingin lang naman ako, kung sino gusto kong maging kaibigan dito eh. Eh bakit puro babae ang gusto mong kaibigan? Hello! Eh pastor, ginagamit ko naman siya sa pag-share ng Word of God. Eh bakit mga babae lang ang sinasharean mo? Na-witchcraft na. Hindi na namalaya. Ay, mandaraya nga. Hindi na namalaya. Girlfriend na pala niya yung kanyang ka-witchcraft. Do not open your account on Facebook if we are not spiritually strong. Never. Never. Kung yung gang spiritually strong na eh, nadadaya pa eh. Okay? Ayan. Pwede na yun, mga picture yan ha. Lahat ng huli ng tao ma-encounter mo sa Facebook. Danger. There is danger. Okay? Ano yan? Ha? Bullying. Bullying is strong come in the Philippines. Napakalakas ng pasok ng bullying sa Pilipinas. Okay. Ano yung bullying? Sino kaalam ng bullying? Sa atin, bully, tinatawag yan eh. Okay? Tingnan natin ang bullying. What is bullying? Pang-aasar. Pang-loloko. Okay. A person who uses strength or power to harm or intimidate those who are weaker. Okay, yan po ang ginagawa ng bullying. Ginagamit niya yung kanyang strong, ginagamit niya yung kalakas para mang-asar at manloko ng tao. Ilan na ang nabalitaan nating nagpakamatay dahil sa pambubuli sa bansang Pilipinas. Napaka-strong ng dating niya. Okay? Nagpapakamatay. Bullying heart inside and outside. Okay. Bakit heart? Kasi physical eh, gumagamit ng physical to eh. Dahil sa kanyang lakas, gagamit siya ng physical para mambugbog o mang-api ng kaaway o ng tao. Okay, so nagkakaroon na ng diferensya sa physical body, nagkakaroon pa ng inside. Okay? Heart. Witchcraft can hurt you inside and outside. Okay, di ba kayang gawin niya ng witchcraft sa atin? Nagagawa niya ng witchcraft? They can kill you. Bullying hearts inside and outside. Tingnan po natin ilang mga picture ng biktima ng bullying. Okay? Ayan, minamaliit siya dyan. Okay, minawal ng kahalagahan siya, kabuluhan. Nilalait siya dyan. Okay, yun yung isa. At ito po yung isa. Ginapit yung kanyang strong para nangapi ng kapwa.
Okay. Naglipa ng mga mandaraya ng kaaway. Ang pandaraya ng kaaway, hindi natin ito maitatanggi. Marami talaga yan na pandaraya ng kaaway. Ayaw ng Diyos na tayo maging ignorante at laging atake ng kaaway. Minsan, alam na natin ang katotohanan, pero nagpe-playing ignorante pa tayo. Okay? Ayaw nating pakinggan kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos. Mga kapatid, hindi siya simpleng mensahe. Alam nyo, ito po ay paghahayag ng mga schemes ng kaaway. Dito sa ginagawa po natin ito, inuubaran natin ang kaaway. Amen? Amen. E handa kayo. Natatandaan nyo yung sinasabi na yung preaching ng nakaraan na double portion of anointing. Dadali niya tayo sa mga lugar na hindi natin gusto. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Okay. Ephesians 6:10 to 11. Ayan. Kailangan sundan natin yan para makatagal tayo sa paglaban. Talagang maraming mandaraya at maraming witchcraft sa paligid. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang physically o physical nakita niya ang witchcraft. Kapag ka ang isang tao, katulad nitong bullying, merong spirit ng witchcraft to. Kasi kaya niya mang-harm ng tao. Kaya niya puminsala ng tao. Yung pambubuli. So meron siyang espiritu ng witchcraft. Okay? At kapag ka ang isang tao, okay, masaya ang kausap. Masaya ang tao. Pero ang makausap mo, nakasarap. Nagalit sa'yo. Okay. Ano daw yung full armor of God? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of God's word, belt of truth, shield of faith, shoes of peace. So, alam na po natin mga kapatid, ano ang gagawin natin? Okay? Anong gagawin natin? Alam natin nakakayag to sa ating kalagitnaan ngayon. Okay? Na totoo ang kaaway at hindi mo siya pwedeng isa-isang tabi. Okay. Overcomer Christian. Okay. God's promises never fail. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. Okay? I have given you authority to trample on snake and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Okay? Ito sabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Alam na Panginoon na si Satan ay magsasabog ng kasamaan sa lupa. Okay? At isa rito yung mga nakikita natin sa ating kapaligiran na kasamaan. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan para tumapak sa mga ahas at talakdan at tumurak sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapinsala sa iyo. Pero masakit minsan, yung laro sa internet, napipinsala tayo. Okay? Ewan ko kung paano nyo ito i-deal sa inyo. Nasa inyo kung paano nyo i-deal sa Lord. Yung mensahe na yan para sa atin. Kasi pastor naman, kasi kailangan yung mensahe ganito kasi hindi naman siya naglalaro ng ganyan. Abi, ayoko maglaro. Talaga hindi ako maglalaro. Okay? Alam niyo po, natatandaan ko minsan na kapatid, uso ang anong kauna lang nauso? Bago ang Facebook. Forward. Friends, terrible. Ay. Okay. The things we can do, refocus, remake, rearrange, renew, revival, restoration. Okay? Our heart and mind to the original plans, will, and purpose of the living God. Kinakailangan i-refocus natin, i-rewind natin, magkaroon ng restoration, magkaroon ng revival
sa ating pong buhay, ma-arrange po natin, ma-remake po natin yung lahat ng bagay na nagiging daan ng kaaway para po tayo ay mapasok. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Okay. So, kailangan kapag ka ang ating kaisipan, punong-puno na ng mga laro, punong-puno na ng mga dota, punong-puno na ng mga bagay na nakapaglalayo sa atin sa pananampalataya. Alam niyo po, sabi ng Bible, mismo si Jesus Christ, darating ang panahon, manlalamig ang pananampalataya ng tao. Why? Dahil dito sa mga pamarali ng Satan. Satan is real. Totoo si Satan. Okay? At ang kanyang ginagawa ay palihim na siyang gumagalaw at kumikilos ngayon. Lahat ng uri, tandaan po natin, lahat ng uri ng pandaraya gagawin ni Satan. At si Satan, hindi lalapit sa iyo ng pangit. Hello? Lalapit pa si Satan sa iyo may buntot? May pangil? O nagliliyab? Hindi lalapit si Satan ng ganyan. Lalapit siya sa inyo ng maganda. Mawimili ka. Okay? It's all about Jesus. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. God bless you. Okay. Amen, mga kapatid. Okay, but ayaw ko malakpakan ng Lord. Hindi po ako malakpakan ng Lord. Pagka naglalaro tayo sa games, talagang tumatalong pa kayo pag ganun-ganun pa eh. Okay. Ito mga kapatid ulit, ibinahagi sa atin ng Diyos bilang paalala po sa atin. Ang kaaway ay gagamit ng lahat ng uri ng pandaraya para magaya niya ang tao. Sabi nga sa Bible, even the elect, okay, even the elect ay dadayain ng Diablo na atake niya para madaya niya. Mga kapatid, hindi ito nahayag o na-share sa atin para lang meron tayong matutunan o para lang meron tayong malaman o dagdag bang knowledge sa atin. I-share sa atin ito ng God, pinahayag sa atin ng Lord dahil ang gusto niya ay maging overcomer ka. Yung mga bagay na hindi naman po pwedeng magkaroon ng kapangyarihan sa atin na hindi natin pinapahintulutan. Bakit nagkakaroon ng kapangyarihan sa atin mga bagay na ito? Kasi inaalam natin. Okay? Mga kapatid, gugustuhin niyo ba na ang ating mga anak o tayo mismo ay mahulog sa patibong ng kaaway? Tandaan po natin, maraming patibong na yung mga kaaway. Kailangan natin maging wise. Amen. Kaya sabi niya, taglayin natin lagi ang buong sandata na kaloob sa atin ng Diyos. Amen. Magpakatatag tayo, magpakalakas tayo sa spiritual na buhay. Alam niyo po, kung malakas tayo sa spiritual na buhay, yung mga laro-laro ito. Kasi, alam niyo po kung tayo ay talagang, sabihin natin, we read Bible, we meditate, we pray, okay, we fellowshipping, alam niyo po, hindi natin bibigyan ng pansin ng mga laro na ito eh. Kasi meron kang ibang pinagkakabalahan. O meron kang pinagkakabalahan na mas higit, na mas mahalaga kaysa sa pagkakabala mo nito. Ngayon, mga kapatid, kung ako ay yayaman sa paglalaro ng mga internet game nito, maglalaro ako, kung yayaman ako. Okay, mga naglalaro, yumaman na ba kayo? Yumaman na ba kayo? Lumakas ba ang spiritual life nyo? Hindi. Ano ang gagawin natin? Tigilan. Okay. Ngayon mga kapatid, inanyayahan ko ang bawat isa
Ilagay nyo po rito sa harapan nyo ang mga gadget nyo at meron akong gagawin. Tapos bigyan nyo po ako ng martilyo. Lahat ng gadget lagay nyo po rito. May gagawin po ako.